Sa nakalipas na 6 na taon, si Giannis ang naging pinakadominanteng manlalaro sa NBA at nagawa niya yan kahit wala siyang respetadong tira sa labas. Ang kanyang halimaw na athleticism mapa-opensa o depensa ang nagluklok sa kanya si Tuktok, kanay si Lebron, Jokic, Embiid at Luka. Di nga lang napapansin ng iba pero unti-unti nang bumubuo ng kaso si Giannis bilang ang greatest of all time ng liga. Pero posible nga bang maging parte ng GOAT discussion si Antetokounmpo? At kaya nga ba niyang higitan ng legasiya at karerang nabuo ni Lebron at MJ? Kung interesado kayo, tara't samahan niyo kung balang kasi ng story ni Giannis. Ito ang kwento ni The Greek Freak. Maaring marami sa inyo ang napapailing na sa paksang pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga kasi? Para sa mga solidong NBA fans dyan, ilaw pa para ikumpara ang stint ni Giannis sa legasiyang tinayo ni James at Jordan. Kung titingnan din ang listahan ng recognition ng 28 years old pa lang sila, masasabing lugi pa talaga sa comparison na ito si The Greek Freak. Kung MVP awards, all-star selections at championships ang usapan. Pero tandaan natin, hindi pa nagpipik ang potensyal ni Giannis at sa mga unang taon niya, hindi naman kasing bilis ni MJ at LBJ ang pag-arangkada ng kanyang karera. Ito nga itsura niya 10 years ago, walang bakas na mahahanay ang pangalan niya sa GOAT discussion ngayon. Kasi mula sa pagiging patpating 6'9" na 4 noong 2013, 50 pounds of pure muscle ang kinarga niya para maabot ang dominanting form niyang nakikita natin ngayon. And even with this transformation, hindi pa rin naman kaagad bumulusok pataas ang karera ni Giannis. 2019 nga kahit mismo si Harden inilait ang playstyle ni The Greek Freak, saying na hindi kailangan ng talento o skill sa basketball na nilalaro ni Antetokounmpo. Kahit sino naman daw kasing 7-footer na athletic, wala namang magiging problema sa opensa at depensa. Magunat ka lang, makakadakdak ka na. At ang pahaging na ito ni Harden ay hindi complete BS dahil sa taong ito, si Gobert lang ang nag-attempt ang mas maraming dakdak kay Giannis. 66% nga ng field goals niya ay galing sa dunker spot at only 21% ang tira mula sa mid-range. And needless to say, he was below average sa efficiency sa perimeter at 3-point attempts niya. Kaya ito ang naging pinakamalaking pintas sa laro ni Giannis noong una. Ang narrative na puro dakdak lang ang alam niya ang bumalot sa liga tungkol sa kanya. Pero naiba ito nang mapanalunan niya ang una niyang singsing noong 2021. Matapos ang 50-point performance sa Game 6 kontra Phoenix Suns, kasama ang 17 of 19 makes sa free throw, pinatahimik ni Giannis ang mga kritiko niya. Kaya hanggang ngayon wala nang question sa kanyang style of play. Sabi pa nga ng iba, siya ang modern Shaq ng era na ito ng NBA. And like O'Neal, pinagharian niya ang shaded lane for consecutive years sa liga. 2022 nga siya ang nanguna sa points scored sa restricted area sa pangatlong sunod na taon. At kahit na si Embiid at Jokic ang league leader sa touches sa poste, it was Giannis na mas kinatakutan ng depensa sa shaded area. Kahit ano kasing look ang bigay mo kay Antetokounmpo, malamang sa malamang hindi rin uubra. Bigyan mo siya ng elite na post defender, gagamitin niya ang explosiveness niya para daanan ng bantay na yan. Bigyan mo naman siya ng maliksi na point forward o gwardya, pambubuli at pangangaldag naman ang ipaparamdam niya sa kanila. Kaya bibihira lang talaga ang kayang makipagsabayan sa loob kay Giannis on a single coverage. At isa pa, isang elite na atleta rin si The Greek Freak sa transition at open court. Dahil sa athleticism at haba nito, 3 dribbles lang kaya niyang i-cover mula half court hanggang shaded area. Minsan nga mapapailing ka na lang dahil kahit 3-on-1 sa fast break, magagawan pa niya ng paraan. At parang ang walang kahirap-hirap para sa kanyang bitbitin ng bola kahit 3 defenders pa ang nakasampay sa kanya. Kaya nga wala nang magawa ang ibang kupunan kundi ibigay lahat ng help sa primary defender ni Giannis. Reminiscent nung nag-adjust ang buong liga sa dominance ni Shaq noong 2000s at ni Lebron noong 2010s. And as if hindi pa kalbaryo sa kanila ang pagbantay sa 2021 version ni The Greek Freak, noong 2022 nag-improve pa ang shooting nito. Although 30% lang ang shooting percentage niya sa tres, sa charity stripe siya nagposte ng malaking improvement. He averaged 11.5 attempts per game in 72% accuracy. And sa midrange din, mas nagbigay ng effort si Giannis para mas mahasa rito. Kapansin-pansin na mas madalas na siyang mag-attempt mula sa perimeter at naging secondary option na niya ito sa poste. Sa taong ito, na-convert niya ang 42% ng attempts siya sa midrange, which is above league average. Well, malayo pa talaga bago natin matawag na elite 3-level scorers si Antetokounmpo gaya ni Durant at Leonard. Pero kung ikukumpara natin si Giannis nung unang pumasok siya sa liga, malayo na ang narating niya. And with an above-average shooting and the deadliest drive sa NBA, isa na lang ang kulang sa laro niya, ang passing ability. Nang lahat ng NBA teams tutok sa kung paano pipigilan ang salaksak ni Giannis sa loob at paano ihinto ang improvement niya sa labas, naglaan ng oras si Antetokounmpo na i-polish ang court vision niya. At sakto nang ma-injured si Brook Lopez noong 2022, nagkaroon siya ng bagong role sa team. Bilang point center with 4 shooters around him, nagkaroon ng bagong dimensyon ng opensa ng Bucks. Paano mo naman kasi babantayan ng 7-footer 110 kilos na kayang magbitbit ng bola coast to coast, may pamatay na drive to the basket at may ibang klaseng passing creativity? Kapag ilaw ang double mo, sasagasaan lang kayo nito. Kapag nag-overcommit naman kayo, mahahanap niya ang taong iniwan mo.
pick your poison lang kapag harap mo si Giannis. Sa unang round nga ng playoffs kontra Chicago, walang defender ang Bulls na kayang bantayan si Antetokounmpo na single coverage. Kaya wala silang choice kundi mag-send ng double tuwing poposte o ISO ito. 45% of the time, yan ang ginawa ng Chicago. Pero natuklasan nilang hindi rin epektibo ang ganitong estilo. Dahil sa tuwing dodoblehin nila si Giannis, i-kick out lang niya ang bola to find his open teammate. Ang resulta, 1.3 points per possession ang naitala ng Milwaukee Bucks sa tuwing ganito ang ginagawa ng Bulls. At para mas mabigyan kayo ng konteksto at ideya, tabla ang gwardyang si Doncic at sentro si Giannis sa assist leading to a 3-point shot sa regular season na ito. And sa playoffs naman, si CP3, Harden at Morant lang ang nag-average ng mas mataas na APG kumpara kay Antetokounmpo na merong 6.8 dimes per game. Ibang klase. And hindi pa nga natin nababanggit ang pinakamalaking bentahe ng kanyang karera, ang depensa. 2020, nanalo pa nga ng Defensive Player of the Year award si Giannis nung nag-average siya ng 1.2 steals at 1.2 blocks per game. At nang mawala si Brook Lopez noong 2022, hindi tumukod ang depensa ng Bucks dahil sa kanya. Kahit na si The Greek Freak lang ang big man sa lineup ng Milwaukee, naprotektahan niya ang shaded area at nablangka niya ang majority ng attempts ng opensa. Mula sa chase down blocks sa open court, pagiging help defense sa weak side, at pagsabay sa mga elite na ball handlers ng liga, naka Greek Freak na ang lahat ng aspeto sa depensa. Ang kanyang 7'3" wingspan, malhiganting kamay at endurance, ang dahilan bakit siya ang ngayong pinaka-versatile na defender sa NBA. Kaya hindi man niya maabutan si LBJ at MJ sa aspeto ng legasiyang naipundar sa liga, maalala naman natin si Giannis bilang ang halimaw na nag-a-average ng 30-15-8 sa playoffs at ang 2-time MVP na bumago sa defensive schemes ng NBA. At kung makaiwas siya sa injuries at makatagal ng at least 8 taon pa sa liga, hindi malabong maging parte siya ng top 5 all-time NBA players sa liga. Ikaw, sa tingin mo, karapat dapat na bang isali si Giannis sa GOAT discussion ng NBA?